Isang mapagpalang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao sa bansang Pilipinas. At ito, nais ko muna kayo ipasyal. At sa lahat nga pala mo ng OFW worldwide, ito po si Kuya Ais, Brother Ais, and Pastor Ais. Nandito po tayo sa office ng church ng SDIM. Ito, inayos po natin ang ating pong pinaka-office table. Medyo nagbago po yan. So, by grace ng Panginoon, ay unti-unti na pong matutupad ng ating livelihood skills training program. Natupad na po isang making program. So, ito po yung ating project. Yung printing t-shirt, printing mug, printing manual, printing Photoshop, making perfume, and making parapan, at iba pa. So, yan po. Yan po ang plano natin. Kung pahintulutan ng Diyos, by grace of God, ipapakatawag sa inyo, not to impress but to express, na habang wala akong ginagawa, wala akong trabaho, ay dapat meron kang ginagawa. So, yan yung sample natin mga picture. So, by grace of God, may mga dalawang printer na po tayo. Ito po yung para sa Photoshop. Ito yung para sa printing ng office, ng mga print ng mga libro. So, meron na po tayong pang gawa ng libro. Tapos, o-order na rin po tayo ng printer para sa t-shirt na sublimation. Ayan po. So, gumagawa po ako ngayon ng making perfume dusting. Semi-original saka original. So, ito. Mga tip na yun, pero kulang pa ng chemical na pang-original. Ayan po. No? So, ito po siya. So, alam niyo po guys, no? Yan. Dito po tayo. So, Sunday ay kanyang umaga. Noong Sunday ng gabi, nagbasisa ko kay sa Dangim sa agency. At nag-message siya ngayon, kanyang umaga. Sabi niya sa akin ay walang pasok ngayon sa restaurant o sa container loading bilang isang traffic enforcer. So, ang pasok po ay sa chemical, sa detergent. Ano? Detergent na chemical. Ngayon, sabi ko, Lord, wala akong pasok. So, pinintulutan mo yan. At, pero marami akong dapat gawin dito sa office. So, una, inayos muna natin ang office ng Panginoon, office ng church. Bilang isang pastor, dapat ay maayos pa ang office. So, actually, kung pamansin niyo po, ito po siya na. So, pinagsama-sama ko na po yung trophy. You know, ito po yung mga libro. So, ito yung mga sports natin sa church. No? So, mamaya i-adjust din po natin. So, inayos ko na po siya. So, sabi ko, Lord, habang nagpapahinga ako, after ng service, after ng Sunday, habang nagpapahinga ako, inayos ko na. So, hindi natapos. Exact wala akong trabaho ngayon. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Tulungan niyo po ako. So, God give me wisdom na huwag sayang ng oras. So, nagbasa muna tayo, nag-pray sa church loob. And then, nag-alala kung dapat yung gagawin na hindi dapat masayang oras. Dapat ay maging meaningful, maging useful. Sinasabi ko to kapatid, kaibigan, mga kapwa ko, W, na pag wala akong pasok, hanggat maaari, if you are Christian, lalo na kayo magagawa. No, nabasa ka na, nag-pray ka na. So, lalo na kung ikaw pastor, evangelist, missionary, study ka na. So, mamaya gagawa naman ako ng manual ko, susulat na naman ako. So, dapat meron akong schematic o system o mechanism na alam mo yung gagawin. So, ang style ko dito ay office style. So, itong aking office style, kailangan hindi naka-t-shirt din, hanggat maaari, pang office style. And then, sabi ko, gawa muna ako ng perfume. Kasi, marami na akong nabiling perfume na dapat kong timplahan para next Sunday, naka-display na siya. So, pinakita ko nga sa inyo. Ang pangalawa, gagawa naman po ako ng palaman. Ng cheese whiz sa peanut. Kasi mahilig nga akong bumili ng peanut. At mahilig akong bumili ng cheese whiz. Kaya gumagawa na ako sa sarili ko. At the same time, may palaman na ako. Ay nagbibenta pa ako. At the same time, ay nakakatulong tayo sa fundraising for a cause church. No? Na makatulong sa mga gawain panggagawa at sa mga nangailangang OFW katulad natin. So, nasubukan ko ng yema nut, sinamahan ko ng peanut. So, gagawin ko siyang yema original na walang peanut. At meron gasamahan ako ng yema na may peanut na semi
special yan. So, hinagaw ko to na nalilibang ka na, nakaka-merienda ka pa, pwede pang makabenta. At kapag may benta, siyempre, makakatulong ka. At the same time, hindi sayang oras. So, ngayon, pabang ubusin ko, dami. Guys, ang dami ko yan, guys. No, pakita ko po sa inyo. Yan, no? So, andito pa yan sa ating mga table. Yung mga, yan ay mga original, hindi po yan made in Philippines, no? Korea po yan. Alam niyo po, kapag sa Pilipinas kayo bibili ng perfume, guys, maraming mga proseso at minsan ay nakawala doon kagad ang amoy, no? Isa made in original in Korea. At kaya last weeks ago, first batch ng skills training learning program making lasting perfume at diffuser na pwede ilagay sa toilet, sa room, sa car, na mayroong stick, no, para magbunga siya. So I hope ang plan, kung kalooban ng Diyos ay maulit-ulit na second batch, no? At nakipag-coordinate tayo, nakipag-negotiate. Kasi ako naniniwala, alam mo, bilib ako sa OFW, ng DMW, ng OWA. Sila nga gobyerno, tumutulong sa OFW. And the Lord give me a revelation, no, na gayahin sila na tumulong sa mga OFW. Pero ang pagkakaiba ng isang pastor o isang church, ay meron tayong sinasabi na spiritual aspect. So mag-i-invite tayo ng OFW. Pero kailangan bago sila turuan, makinig muna sila sa ng Diyos. Balanse po tayo. Dapat merong spiritual aspect na ituro sa kanila. Lalo na kung di pa save. Masisave sila ng Panginoon. Nagagamit na natin itong mga strategy ng mga livelihood, mga training. Pero ang pinaka-main purpose nito, makarinig sila ng sita ng Diyos na pwede magbago ng buhay. Hindi lang pwede kagang babaguhin sila ng buhay, magkakaroon ng tamang direksyon, magiging OFW. At the same time, nagkakaroon sila ng skills. Because skills, magiging trabaho. At ang trabaho, produce money. So, magkaka-additional income. No? So, kaya saludo po ako sa OWA ng Philippine Embassy. At isa po tayong umatin doon, nakailang training na po tayo, pinipili po natin ang ating matutunan doon, na i-share po natin. So, kung sabi nga kung pwede nga lang, dapat ang mga OFW yung ginagawa ng OWA doon bago sila turuan, mag-invite sila ng pastor. Pastor na hindi pinapakilala ang denomination, kundi yung relationship with God, yung value bilang isang negosyante. No? para ina-acknowledge ang Diyos. Kasi ang Diyos ang bibigay talaga ng wisdom and gifts and talent, skill, ability. So, kung di man ginagawa yun, pero God give me a burden and revelation. So, anong gagawin ko? Sunod ako sa utos ng Diyos na pinauna ako sa akin. Ito, basic ko ginagawa. So, gumagawa nga po tayo ngayon. No? Ito, Bovry. Yung Saturday, pumunta po ako sa Myeongdong. Pumunta po ako sa pinakamahal ng pabango. Alam niyo po guys, yung ginagawa kong pabango, inamoy ko rin yung pabango doon. Parehas na parehas. Magkano pong isang ganito? Yung isa medyo malaki. Mga ganito. Umaabot ng 120, 130, 150. Pero kay Kuya Ace, kay Brother Ace, kay Pastor Ace, only 5,000. Lasting pa. No? Kasi, fundraising for a cause, para makatulong. Not only for my personal. Personal is secondary. Kasi if the Lord bless me, connected na ako dun Pero taga main heart ko po ay to share. Kaya, sabi ko ba, napakaganda kapag isang Kristiyano, isang pastor, ay pinagpala mo ito man ay negosyo na makakatulong sa ministry. Pero ang ministry nga, lagi ko siya sabi, huwag mong gawing negosyo. Pero ang negosyo, samahan mo sa ministry. Support to the ministry and minister. Yan po yung sabi ng Biblia. Na maging katuwang, maging tent maker. Kaya kapatid, naway na kapagbigay paalala sa inyo sa bawat isa. Saludo po ako sa lahat ng OFW na pag walang trabaho, kaysa nakatunganga, tulog ng tulog, no, naboboring, na-homesick, na-stress, I challenge you. Mag-isip ka, ask wisdom God. Lord, ano po ba dapat ko magawin? Lalo if you're Christian. Maglaro ka, minsan maglaro kang table tennis. And then be creative. No? And God give you, and the Lord will bless you, and you will be a blessing.
So, minsan pa muli, ito po si Kuya Ace, muli, pasamatay papaalam, buhay, OFW lifestyle. Kaya tayo po nag-umas kasi iba't ibang klaseng pabango ng kwarto po natin, ang ginagawa po natin. So, I hope kung kayo po yung nagustuhan ninyo, at nagka-interesado po kayo, hindi po kayo lugi pag kayo bumuli ng aking mga product, mga palaman ng peanut, panghimagas na yema na, special yama, tiswis, at libro ng ating pong evangelism, papakita ko rin po next time, at mga t-shirt sa tamang panahon. Unti-unti na po natin binibili. No? Kasi by faith, faith without action is dead. No? So Lord, konti lang hawak kong pera, pero gagamitin ko to. No? For fundraising, for a cause, for livelihood. Kaya bumili na akong gamit. No? So, tithes and offerings church, hindi ko ginagalaw. Hindi ako humihingi ng pangkapital. Kasi, yun ay para sa gawa ni Panginoon. Ginagawa ko, may salary, may benta, yung ginagawa kong capital, para bilhin ang mga dapat bibilhin, para pag nabili yan, at pinagpala ng Diyos, makakatulong. May pay-tithes na, may pang-open ka na, may pang-pledge ka pa, may commitment ka pa, may sakripisyo giving. Sigurado ko naniniwala, maraming matutulungan. Pag tumulong ka, lagi number 1 mo, sasamahan mo na sila ng Diyos. So, listen po, maraming salamat. Tandaan po natin, sabi ng First Thessalonians, make your own business by your hands. Huwag ka maging pabigat, kundi tulungan mo ang mga nabibigatan na maging magaan. Pero ang sikreto, gawin natin partner ng Diyos. Without God, we can do nothing. And trust in the Lord. God will give us wisdom. Mismo ako natututo. Nagcha-challenge. Kaya sinishare ko pa sa inyo ito. And then nawa, sa mga nanonood, kung kayo'y Christian na mayaman na at nais pong mag-sponsor, mag-donate sa ating pong ginagawa nito, mas marami po tayong magagawa, mas marami po tayong matutulungan. Kasi ang heart ko talaga habang nabubuhay ay maging kooperatiba na ACMC, na hindi tayo hihingi ng registration sa mga member, gito sa mga tao, magpa-member kayo, may 30% kayo, 20% hindi. Doon sa mga mayaman na gusto mag-sponsor, na may foundation, na gusto sa atin, para pagkatao tayo, it is free. Tuturuan natin sila na magkaroon ng livelihood, pero hanggat maaari, mga mananampalataya para sa mga salita ng Diyos. So, saludo po ako sa mga OFW. Isang mapagpalang umaga pala kay Ate Pe, ating station manager ng Kakampi Online sa Media Broadcast Ministry, at itong programa. Saludo ko sa iyo, si Kuya Ace. Tandaan po natin at ang ating mga partner na OFW winners, Kuya David, Kuya Pope, at si Ate Beng at Ate Lorna. At sa mga nanonood, itong lagi kong motto, huwag mong kalimutan, how good it is. Ay sure, basta mabuti. Share mo. Sabi ng Kakampi Online, nakalimuto, kung may lang ate, may kakampi. Diyos ang kakampi natin. Ako, ikaw, kami, nang gumagawa ng mabuti. At tayo nang gumagawa ng mabuti. Kakampi tayo sa mga naapi. Tandaan pa natin, huwag tayong padaig sa masama. Daigin natin masama sa paggawa ng mabuti. Maraming salamat. God bless you. Saludo po ako sa inyo lahat. Pero pakita ko muna sa inyo. Ang isang ganito, 100 ml. Ito yung Add Lasting Peppermint. Tiplado na po siya. Nabibili po ito 50, 80 kay Kuya Ace. Only 5,001. Mura na. Pangmasa pa. Pangmatagal na pangamoy. Mabango ka na. Nakatulong ka pa. Okay.